Umagang ito ay ang palagi nating sinasabi sa ating mga sarili. Sa bawat pagpasok natin sa isang kapanahunan, marami tayong nasa isipan. Minsan dala natin ang ating mga mali, dala natin ang ating mga pagkukulang, dala natin ang ating mga kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nababago ang tao. Dahil ang pagpasok nila ng bagong taon, palagi nilang pinipinturahan ang kanilang mga sarili na mga pangako na nasisira din naman pagkatapos nito. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang tunay na mananamba, hindi ito is ang lifestyle. Kaya sabi ko nga, worship is not just a part of our life, it is our lifestyle, it is our life. Hindi tayo papasok para tumigil at gumawa ng manibagong pangako. Hindi yun ang change na sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo papasok sa isang bagong taon, hihinto, pagkatapos ay gagawa ulit ng bago. To be a new leaf, bagong dahon. Ang ginagawa ng tao ay mayroong palaging repair. Merong repair palagi sa patnubay ng ating Panginoon. Hindi nawawala ang mali, hindi nawawala ang kakasala, hindi nawawala ang pagkakamali at pagkukulang, ang kapalpakan. At kailanman ay hindi ito matatakpan ng New Year's resolution. Hindi ito matatakpan ng isang pangako upang baguhin, upang wag nang gawin at baguhin ang isang bagay. Kundi ang isang lifestyle ng totoong Kristiyano. Pagpasok mo sa isang kapanahunan, meron kang dapat na binabaitang, meron tayong nililevel up na sa kinabukasan ay mayroong pagbabago at mayroong bagong pagkatao. Hindi upang mangako ng isang pagbabago, kundi isang bagay na habang tayo, ang sabi ni Pablo, lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi taga rito. Tayo ay naglalakbay lamang. Naglalakbay tayo at balang araw mayroon tayong uuwian at doon natin itutuloy ang buhay na ito. So while we are practicing, we are repairing. Pinapasakan natin, pinapalitadahan natin ang mga dapat palitadahan. Hindi natin ipapangako sa Diyos na baguhin ito. We repair them. Bakit? Dahil alam ng Diyos na hindi tayo perfecto. Hindi tayo ganap. Hindi pa tayo ganap. We are not yet perfect, but chasing perfection can reach excellence. At pagdating mo sa panahon na harap natin ang Panginoon, sabi niya, welcome, my perfect children. At magagawa lang naman natin ito sa pamagitan ng paggabay ng ating Panginoon. Kaya merong aawitin kami, aawitin ako sa inyo na hindi na-practice ng konti, medyo sepra-sepra lang. At yung back-up, hindi rin niya alam kung kailan siya papasok. Basta, alam niyo palagi sabi ng sa Tala, sa Caloocan, sa tuwing yung mga matatanda doon ay maghahandog ng isang awitin, palagi nila sasabihin, kami po ay maghahandog ng awitin sa Panginoon. Huwag na ho niyong pakinggan ang awitin at ang kanyang mensahe na lamang. Noon hindi ko maintindihan kung ibig sabihin nun. Dahil paano mo malalaman ang mensahe kung di mo siya pakikinggan? Dahil palagi nilang sinasabi, huwag na ho niyong pakinggan ang mensahe, ang awitin, kundi limiin ang kanyang mensahe. Ang pamagato nito ay gabay. Hindi mo ba alam may nagmamahal sa'yo? Huwag malulumbay, siya'y laging kasama mo
ang iyong mga mata. Sundan mo ang liwanag ng buhay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kumapit ka sa Kanya. Ang lahat ng bagay sa mundo'y panandali, Ama. Ngunit ang pag-ibig niya hindi kukupas man, magpakailan-kailan pa man. Imulat mo ang iyong mga mata. Sundan mo ang liwanag ng buhay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kumapit ka sa Kanya. Imulat mo ang iyong mga mata. Sundan mo ang liwanag ng buhay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kumapit ka si Jesus. Ang gabay sa tuwina, si Jesus. Ang gabay sa tuwina. Amen. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Ayan po, at alam niyo, habang pag pinapanood ko yung video niyan, napaka-blessed na sa ating paggawa ay naroon din ang pagkilos ng Panginoon. Naalala ko kapag yung isang ina na ipinapako at hinahagupit yung kanyang anak. Ang sabi sa Biblia, nakatingin lamang si Maria na wala siyang magawa. Ano kaya ang nararamdaman ng isang ina na walang magawa? Na yung 18 na pako ay itinatarak sa kamay at paa ng ating Panginoon. Pero sa napakagandang mensahe nito, rebuilding lives. Pagkatapos ng pagsamba, ng assurance of salvation, katulad ng mapag-aralan natin ng styles ng buhay, na ito pala ang buhay. Why rebuilding lives? Wala na bang tigil ito? Wala. Sapagkat kung wala tayong itatayo, kung wala tayong bubuuin, kung wala tayong gagawin at wala tayong tatakpan, hindi na tayo dapat magsimba. Hindi na tayo dapat magtipon dahil wala na tayong gagawin. But because we have things to rebuild, to patch up, ang Kristiyano hindi titigil yan. Ang Kristiyano habang naglilingkod sa Panginoon, kaya nga it is a journey. Worship is a journey. Didiskubrihin mo ito, ano ang mga dapat mong gawin upang makahakbang, upang patunayan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Amos, Behold, I serve the Lord, sabi sa 8. Sa verse 10, all the sinners of my people shall die by the sword, who say, disaster shall not overtake and meet us. In that day, pero sa araw na yan, sabi ng Panginoon, sa araw na yan, I will raise up the booth of David that is fallen and repair it breaches. Sa bawat pasok natin sa isang kapanahunan, may plano ang Panginoon. Meron tayong gagawin.
We don't just sit down. We don't just listen. We don't just read. Mayroon tayong gagawin. It is not an accident that you are here, you are there, sitting down, listening the Word of God, feeding by the Word of God. Hindi nabubuhay ang isang tao para magtrabaho lang. Mayroon dahilan kung ba't nilikha ng Diyos ang tao. Meron siyang dahilan. We may not receive all the answers of our prayers, of our requests, but everything has a purpose. May layunin ito. Do not just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Palagay ninyo sa pagpasok ng taong ito, meron ba tayo na pagbulay-bulayan? Tumayo ba minsan ang isa sa atin sa salamin at tinanong ang ating sarili na, sa pagpasok ba ng New Year ay may silbi ba ako? Meron bang silbi yung pagpasok ko sa New Year na ito? Meron bang silbi yung pagkakalikha sa akin ng Diyos o ako'y kumita lang ng kumita ng pera? Pinakain ko lang ng pinakain ng aking pamilya? Yun ba talaga ang dahilan? Yun ba talaga ang plano ng Diyos kaya nilikha niyang tao? To aspire to make a living, to aspire to make things for themselves. Paborito ko ding ipapaalala sa aking sarili. Sa kamatayan ng isang tao, wala siyang madadala. You will never see a U-Haul behind a hearse. Wala pa ko nakitang karo na hila-hila niya ang trailer na nandun ang kayamanan ng ililibing. We cannot bring them in with us. Hindi natin madadala kahit ang pinakamagandang damit. Kaya ngayon pa lang, kung pinagpala kayo ng Diyos na marami, gamitin natin. Yung mga Amerikana ninyo dyan, yung mga magagandang damit na iniregalo sa inyo, inaamag na, hindi pa nyo rin nagagamit. Di ba, napakadaming ganon? Nireregaluhan ka, pero hindi mo ginagamit. Mahal na mahal mo yun. Hindi mo dinudumihan. Kaya sabi ko, kailan natin gagamitin ang mga ito? Sabi sa verse 14, I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruins. Dito pa lamang sa Amos, mababasa natin ang magiging tungkulin ng bawat isa. You will build, you will rebuild, you will patch up. They shall plant vineyards. I will let them plant. Iinom sila ng kanilang mga sariling mga likha. Kakainin nila mga sarili nilang kataniman. At mula ngayon, sabi ng Panginoon, I'm claiming that thing. Hindi na kayo, siguro kung ginamit ng Panginoon yung salitang, hindi na kayo uupa. Inyo na yung inyong mga bahay. Hindi na kayo manghihiram. Inyo na yung inyong tinitirikan ng inyong bahay. Parang yun ang kanyang sinasabi dito sa mga taga-Israel. There will come a time, you will pass those things. You will rebuild them. Dahil ayaw ko na kayo nanghihiram, kayo nangungutang, ayaw ko na kayo nakikitira. Mula ngayon, you have to rebuild your life. Why? Why rebuild? Bakit? Bakit mayroon tayong araw-araw tinatayo at binubuo? Hindi mo alam si Gino may nasaktan siya. Di ba? Hindi mo alam na may nasabi ka na nasaktan ka. Araw-araw, maybe sometimes in a day, we hurt people. We hurt them. Napapalayo natin sila. May mga tao na binigyan mo na isang bagay, kahit na thank you, wala ka malang marinig. Kahit na comment, wala kang marinig. At minsan, hindi niya alam na nasaktan ka niya. So, every day we have to build them up. Meron tayong araw-araw binubuo. Hindi ka mananatiling, okay na to sa akin. Okay na yung pagkain ko, okay na to. Napapakain ko ang pamilya ko. Yan ang tawag ng tao. Sabi nga ng isang manunulat, there are two great things. Favorite quotes ko palagi ito. In my life, pinapaalala ko. There are two great things in a man's life. Meron daw dalawang bagay palagi sa buhay na nangyari, dakilang bagay nangyari sa buhay ng tao. Una, nung siya ipinanganak. Ikalawa, nung natuklasan mo kung bakit ipinanganak ka. Ang tanong sa huli, na-discover na ba natin yan? Mula nung mananampalataya tayo, sa pagtanda natin, ang edad natin,
Alam na ba natin kung bakit talaga tayo nabubuhay tayo? Bakit si Brother Nick, yung taon niyang, edad niyang yan, umabot siya ng ganyan. Samantang mayroong mas bata sa kanya, kinuha na ng Panginoon. Ba't kaya si Pastor Mark, yung edad niyang yan, umabot siya ng edad na ganyan? Dapat, kinuha siya ng Panginoon nung edad na maganda-gandang lalaki pa siya. Ngayon, medyo, yung bang ang tingin niya noon kay Pastor Sally, parang ubas. Bakit kung kailan para siyang pasas at saka kukunin ka ng Panginoon? Bakit hindi pa nung maganda-ganda pa? See? Pero ano ba kayo talagang dahilan? What are the reasons of God? Why? Pero may dahilan ng Lord eh. Meron siyang dahilan. At ito rin nga, kahit sa ngayon, ano ba purpose? So, naipanganak ka, okay. Isinilang ka, pero alam ba natin kung ano talagang layunin? Bakit? Natuklasan na ba natin? Si Ezra ba natuklasan na niya? Lord, eto na talaga. Sa edad kong ito marahil, eto yun ang sinabi ko, pastor talaga ako. Dahil kung hindi, dapat konduktor na kami. Sabi nga ko, Pastor Mark, pag naparot pa rito kami, UP, Quezon City, kapag hindi na kami pastor, isa lang ang kilalang-kilala namin trabaho na pwede kami, konduktor. Kasi kabisado na namin mga pagkakonduktor eh. We only live once. Amen. Wala tayong dalawang buhay. Hindi ka nilikha ng Panginoon ng dalawang beses. We only live once. But if you do it right, once is enough. Isang beses lang natin gagawin ito. Hindi New Year's resolution palagi ang mababago ako. Mula ngayon, ganito ako. Ngayon, magpapakabait na ako. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako kakain ng marami. Hindi na ako iinom ng marami. Ito yung buhay na pa-stop-stop, patigil-tigil, patuloy-tuloy. Pero ang lifestyle sa Diyos, it is not that way. Every day, mayroon tayong nire-repair para pagandahin yung ating paglilingkod. Hindi tayo magpapasikat sa Panginoon. Anong sabi ng Romans chapter 12? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body holy and acceptable unto God's sight. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing, present, renewing. Hindi renewed, kundi mayroong tuloy-tuloy na paggawa. So we are rebuilding every day. We are building them para ihayag sa Panginoon, iharap sa Diyos ang isang buhay. Why the rebuilding? Bakit mayroon tayong dapat i-rebuild? Bakit mayroon tayong dapat buuin? Bakit mayroon tayong binubuo araw-araw? Bakit sa araw-araw na paggising natin ay meron kang iniisip na goal sa buhay na gagawin ko ito? Kailangan. Why? Because ipinapakita natin sa harap ng Panginoon na tayo ay hindi perpekto. Why do we build everyday things to be good, to be renewed? In order to show people, at ipinapakita din natin sa Panginoon na kung wala ang Diyos, wala tayo. We are only showing God that we are weak. And the only strength that we could have is that when God gives us, bestow us that kind of strength. Yung lakas na yan. It shows our imperfections, and along the way of our journey, we might have hurt people. Marami tayong nasasaktan marahil. Hindi mo alam, halimbawa, si Kuya Celso, wala siyang sinasabi. Si Sister Rita, wala siyang sinasabi. Si Ate Rosie, walang sinasabi, pero alam ng Diyos. Alam ba ng tao na kayo ay, baka nagkakasakitan kayo? Maaaring hindi alam ng tao, pero maaaring alam ng Diyos. At alam natin, so we have to rebuild them. Hindi upang ipakita lang sa tao. One is, mayroong tatlong bagay marahil na nakikita ko sa buhay ng tao. Ano ang dapat na gawin natin sa bawat pagpasok natin, sa bawat hibla ng ating buhay? Number one is, what kind of rebuilding God wants us to have in our life? One is rebuilding our lives. Hindi ka pwedeng baguhin. Tandaan natin, you cannot, anong sabi ni Pablo?
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body holy. Now, hindi mo maihahandog ang iyong katawan kay Kristo hanggat wala kang desisyon sa sarili mo na muling itayo, muling baguhin, muling pagindapatin ang iyong paglilingkod sa Kanya. Amen. You cannot serve God, you cannot offer your life to God. Di ba anong bilin ng Panginoon sa mga Hebreo noon at mga Israelita na naghahandog ng tupa? Kailangan ang tupa na ihahandog ninyo ay walang kapansanan. Hindi ka harap sa Diyos na may kapansanan. Pag naghandog ka, tiyakin mo na diretso na yung katawan mo at walang kapansanan. Dahil siya ang magbubuo nito. See? Walang kapansanan. So first, before you will come to that kind of knowing that the future belongs to those who knows where they belong, you have to rebuild your lives. Rebuilding our lives. At mabubuo lang natin ang buhay na ito. Anong sabi ng Isaiah 40, verse 31? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. Ito yung rebuilding. Kailangan pag pumarap ka sa Panginoon, very energetic ka, excited ka. Nandun yung sabi nga extreme worship. Masidhing pagnanasa. Hindi ka pumunta rito dahil pinagbigyan mo lang kapitbahay. Hindi tayo nag-worship, hindi tayo nagpunta rito para ipakita lang na membro tayo dito. Extreme worship. That they that wait upon the Lord shall renew their strength. Anong sabi sa Isaiah 43 verse 19? Listen carefully. I am about to do a new thing. Tandaan po natin. Bakit walang silbi ang New Year's resolution sa pagbabago? Sapagkat kailanman, hindi tayo ang gagawa ng dahilan kung bakit tayo ay mababago at kailangan mapunta tayo sa langit na bayan. Ang gagawa nito, pagpasok natin sa isang antas ng buhay, ang Panginoon ang gagawa. Isaiah 43 verse 19, listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. Ako ang gagawa. Hindi ikaw ang gagawa. Dahil alam ng Diyos na pag tayo ang gumawa, palpak. Pag tayo ang gumawa, kung hindi ka magmamalaki, magyayabang ka. Anong sabi sa Jeremiah 29 verse 11? I know the plans I have for you. So ang New Year ay hindi para sa atin upang gawin at idiretso ang ating buhay. Ang Diyos ang gagawa at kikilos, maglalagay ng kalsada, maglalagay ng gagawin mo in order to rebuild, to renew, to transform the way we worship. Siya ang gagawa. Kailangan, ano ba kapag sinabi mong deep, masidhi, kailangan mauna muna na, kaya sabi dun sa I beseech you therefore, brethren, kailangan maramdaman mo yung conviction. Kapag sinabing conviction, sa secular, pag sinabi mong convicted ka ba, ibig sabihin, nahatulang ka mabilanggo. Pero sa spiritual, pag sinabing deep conviction, nandoon yung finding yourself guilty of your shortcomings. Pag naramdaman mo yung conviction na ito, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, kapag nandoon yung conviction, malalaman mo at mapaglilimi mo ang kahinaan mo at yung mga pagkukulang mo na dapat muli mong buuin. Alam mo, yan ang deep conviction. Sa Luke chapter 15, verse 17, ito yung kwento ng alibugang anak na minsan ay kinuha niya yung kanyang mana at tapos ay nawaldas. At nung naubos yung kanyang kayamanan,
Napasama ang nangyari, pati pagkain ng baboy ay tinikman niya, sabi niya, okay, nakakakain ako, pero ano ba naman ito, pagkain ng baboy. Natikman ko yung pagkain ng baboy dahil nagluluto kami at ganun pala lasa nung gulay-gulay. Pati darak. Nag-practice siya, sabi niya, babalik ako sa nanay, sa tatay ko. Mabuti pa yung mga katulong kumakain. Yung mga kasambahay ng ama ko kumakain. Ako, wala kumakain. Nag-rehearsal siya. See? Kagyat, nung siya'y babalik, ang unang nangyari, hindi siya umupo upang sumamba. Hindi muna siya pumunta doon para patawarin. Nag-rehearsal siya, ginawa muna niya magkaroon siya ng isang conviction, a deep conviction, na ibig sabihin, when you enter into a new stage of life, kailangang malaman mo, mayroon ka bang mali na dapat ituwid? Meron ka bang shortcomings? Meron ka bang weakness? Meron ka bang dapat gawin para mabago? O habang buhay ba na ikaw na lang ang pinagtsatsagaan? Minsan kasi meron tayong salitang, hindi kasi ganyan na yan, pagpasensyahan mo na yan. Ugali kasi niya yan kaya ganyan na yan, pagpasensyahan mo na. Palagi ko pong sinasabi, na hindi pwede maging dahilan palagi yung ganyan ka na. You have to be more sensible in yourself, na pagharap mo sa salamin, alam mo, ako ba wala nang pwedeng magbago? Ako ba pwedeng baguhin pa? Pwede pa. Bakit? Para sa tahanang ito, sa bahay na ito, magkaisa kami. Hindi pwedeng palaging sasabihin nila na, oy, ganyan na kasi siya, kaya pagpasensyahan na ninyo siya. Kailangan magkaroon tayo ng deep conviction. Anong nangyari dito sa alibugang anak? Kagyat, dumating sa kanya ang isang desisyon, isang malalim na pagkaalam ng kanyang kasalanan at pagkakamali. Ano sabi sa verse 18? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Nakita ko na hindi ang Diyos ang magtutulak sa atin para magsisi tayo. Hindi ang Diyos ang pupuwersa sa atin at ligawan ka, pakiusapan ka upang magbalik sa Kanya. Kagyat ang nangyari sa alibugang anak, dumating ang isang personal na pagkaalam. Isang personal na pagkakilala sa kanyang sarili na dapat na mayroon siyang dapat itayo, buuin, bago siya makabalik sa kanyang gustong puntahan na walang iba kundi ang Ama. You have to decide. So right now, it is not a New Year's resolution. It is not a promise. Hindi ka gagawa ng pangako mo. Hindi ka gagawa ng tipan. Hindi ka gagawa ng ano ba ginagawa ng mga deboto minsan? Ano ba tawag dito? Yung panata. See? Pagkatapos ng isang panata, bakit meron akong tropa, nakainuman dati. Pahabain niya ang buhok niya, mahaba yan. Pagdating ng mahal na araw, magpapapako sa krus yan. Papuputol niya yung buhok niya. At pag natapos na yung kanyang panata, mag-aharap-harap na kami. Selebrasyon na kami. Gano'n na kami. So, next year, gano'n ulit ang gagawin niya. Magpapanata siya ulit. So, cycle. Kailangan mayroong decision, extreme decision. Kaya kapag ang lifestyle mo ay, ang buhay mo ay concern ka sa pagbabago mo at pagle-level up mo sa paglilingkod, alam mo ang sarili mo. Naroon ang conviction. Rebuilding your life. First, rebuilding our lives. Ikalawa, rebuilding our lives in Christ. After rebuilding your life, wala ba tayong mali? Mayroon. Wala ka bang pagkukulang? Mayroon. Nagkulang ka ba? Nagkulang tayo. Nagkamali ka ba? Nagkamali ka. So, hindi ka tatanggapin ng Diyos na dala mo ang pagkakamali mo. Kailangan paglapit mo sa Panginoon, you have to decide yourself.
At that moment, once in your life, kailangan makita natin, may mali ako. And you have to decide na pwede mong baguhin ito at babaguhin mo ito. I-rebuild mo ito. Hindi pwede na, Lord, okay na ba ako? Tatanggapin mo ba ako na ganito ako? No way. Paglapit mo sa Kanya, kailangan mayroon kang isang deep conviction to rebuild your life. Bakit? Bakit kailangan may desisyon kang muling itayo at muling buuin at muling pagandahin ang takbo ng buhay mo? Why? Because you want to rebuild your life in Christ. Paano mo mabubuo ang buhay pananampalataya mo na kasama si Kristo kung yung katawan mo mismo ay ayaw magbago? Ayaw, kasi ganito na ako eh. Kung ayaw mo kong tanggapin, di bali na. See? If you want to rebuild your life with Christ, if you want Christ to receive, to accept your prayer, if you want Christ to give the peace, anong sabi niya? My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Pwede bang ibigay ng Diyos ang kapayapaan na gusto niyang ibigay sa iyo ni ikaw mismo ay wala kang kapayapaan sa sarili mo? Pero pag sinabi mo, Lord, gusto ko po yung kapayapaan, pero bago mo tanggapin ang kapayapaan ito, sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko po maging mapayapa. Gusto ko pong wala nang magulo. Gusto ko pong mag-move on. Gusto ko pong manatiling araw-araw ay mag-move on ako bago maibigay ng Panginoon ang kapayapaan. God cannot give the peace that He wanted to give to each and every believer hanggat yung kaguluhan nasa iyo. Kailangan may decision ka na gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo. You have to decide that you want to rebuild your life. And secondly, you have to decide that you have to rebuild your life in Christ. Desidido ka na makipagkaisa na kay Kristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Everything is new. Every past things are passed away. So, magdesisyon ka. Kaya mo ba? Kaya mo ba? O gusto mo araw-araw, asawa mo na lang, anak mo na lang, pamilya mo na lang binubuhay mo. Pero patay ang relasyon mo sa ating Panginoon. Okay ang buhay namin. Oy, kumikita na ako ng malaki. Okay na. Okay. But how about your life with Christ? Rebuilding our lives in Christ. Anong sabi niya sa Revelation? Kaya ito nga meron siyang iglesia, yung Efeso. Revelation chapter 2, verse 2 to 4. Revelation chapter 2. Anong sabi ng Panginoon sa iglesyang ito? Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Yung pagpapagal mo, yung pagtitiis, hindi mo matiis sa masamang tao. Talagang sinasabihan mo yung masamang tao. Kaya kung sasabihin ko man sa inyo, magpakasal na kayo, dapat lang nasabihin ko yon. Amen. Hindi ko pwedeng iwasan ito. Dahil darating ang panahon, sasabihin ng Panginoon, may sinabi ka ba dyan? Wala. Hindi ibig sabihin na mahal mo ang isang tao doesn't mean hindi mo nasasabihin ang isang tama. Ito ang tama. Pero tama ba talaga? At kahit yung mga nagpapanggap na apostol, sabi niya, hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka. Ang galing, ano? Ang galing, ha? May pagtitiis ang iglesyang ito. Nagbata ka dahil sa aking pangalan. Ngunit, yun ang nakalulungkot. Ngunit, meron akong laban sa'yo. So next, meron akong laban sa'yo. Anong nangyari? Iniwan mo, hindi mo ba nakita yung isang verse? Meron akong laban sa'yo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa,
kundi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang kandilero sa kanyang kinalalagyan. Yun ay ibig kong sabihin. Pagpasok ba ng New Year, nagbalik ara-ala ba tayo? Ano yung call to worship ng ating worship leader kanina? Did we remember the past in our lives? Naalala ba natin kung ano yung dapat nating i-repair? O hanggang ngayon, di natin alam kung ano dapat nating i-repair? Di ba? Baka sa Disyembre na naman, hindi pa rin. Magre-repair ka na naman. But the wrong is, ang gusto mong i-repair ngayon, aabot pa ng Disyembre hanggang ngayon, Disyembre na naman, nire-repair mo na naman. Ano nangyayari? Nagre-repair ka pero hindi nabubuo. How come? Kailangan ko nagsimula ka mag-repair magre-rebuild na ako, Lord, magre-repair na ako. Tulungan mo naman ako, Lord. Umabot ng Disyembre, andito ka pa rin? Anong ginawa mo? Ba't hindi na-repair? Pero ang sabi ng Panginoon, mag-ingat ka. Okay naman ang pagtityaga mo, sabi ng Panginoon. Ang galing, sabi niya, pinagtanggol mo. Ang faith mo, but there's one thing. You left your first love. Kadalasan kasi ganyan Iniwan mo yung unang pag-ibig. Alam natin kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Di ba, nung una natin, sabi ko nga, nung una mong nakilala ang Panginoon, talaga kahit na umakyat ka sa bundok, pag nagsabi, sa Matulag, punta tayo, pag-ibanghilyo tayo sa mga baluga doon, talagang kahit na nirarayuma ka, ngayon, hindi na ka na makaakyat. Dati nagagawa mo yun, pero tinatamad ka na ngayon. Pero isa lang sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, tatanggalin kita. Dahil lang kung ganon kahalaga ang unang pag-ibig sa Panginoon. Dati buo. Linggo-linggo. Alas 8:30, narito ka na. Pero ngayon, baliwala na kahit alas 10, narito ka. Dati, talagang gagawin mo ito. Pero ngayon, ilan na ang anak niya? Gino? Ilan na? O, 2. Palagay mo, bago ma-repair yun, magtatatlo pa. Alam niyo, itong mga batang ito, mahal sa atin ang mga ito dahil yan, sina Gino, ganyan pa lang sila kaliliit yan, dito na sila sa atin. Ngayon, ganyan na siya. But we have to repair. Seryoso po ito. Anong sabi ng Panginoon? Mag-ingat ka. Okay naman yung faith mo, yung pagtatanggol mo, yung pag-ibanghelyo mo, yung pagbibigay mo, yung tithes mo, yung offering mo. Ang ganda. Pero walang kamalay-malay. Ang church na ito, alam niyo, nakakalungkot. Akala ng church na ito, they were good. Akala ng mga church na ito, they were great. Dahil, walang masasabi ang Panginoon. Wala akong masasabi sa inyo, no comment. Wala talaga. Pero walang kamalay-malay ang mga iglesyang ito na yung palang una nilang ginagawa noon na kung paano yung kasidhi, kainit, kaalab ang pagsamba nila. So, ibig sabihin, hindi na sila ganon. Pero ang sisipag nila. Pero, you left your first love. Wala. Bumalik ka, magbulay-bulay ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Saan ka nagkamali? Hindi ka babalik doon para sabihin mo, okay, ito New Year's resolution ko. Hindi. Bumalik ka in order to know, in order to see. Kailangan alam natin ano ang dapat nating i-repair sa buhay natin. Ano ang dapat na ma-renew? Si Peter, ilang beses na pinagkanulo ng Panginoon, ni Pedro, ang Panginoon. Itinanggi niya to. Itinanggi niya. Bago huliin ng Panginoon, may nagsabi sa kanya, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi niya, hindi. At sabi ng Panginoon, 3 beses mo ako itatanggi. At dahil dito, para napakalaki ang kasalanan ni Pedro. Pero anong nangyari? Biglang nagpakita ang Panginoon after resurrection. Nagpakita siya. Walang damit si Pedro doon sa dagat dahil sila ay namamalakaya. At sa hiya niya, tumalon siya sa dagat. Sabi niya, Lord, nakakahiya. Wala akong damit.
At dito may tatlong katanungan ng Panginoon sa kanya. Pedro, mahal mo ba ako? Do you love me, Peter? At ang sagot ni Pedro ay, yes, Lord, you know that I love you with all my heart. Feed my lambs. Pakainin mo ang ang mga tupa. Pangalawa, sabi niya, biglang naisipan, biglang sabi ng Panginoon, mahal mo ba talaga ako, Pedro? Do you really love me, Peter? Sabi ni Pedro, bakit kaya? Tinanong naman ako ng Panginoon. Yes, Lord, you know that I love you. Pakainin mo ang aking mga kordero. At sa pangatlo, sabi niya, do you really love me, Peter? Minsan, ang pag-ibig na tinatawag, mali ang ating pagkabanghay. Yung totoong pag-ibig, biblical man, spiritual man, at practical, at kahit na rational, minsan ay mayroong mali sa pagkakilala natin. Lalo na sa mga young people ngayon, those millennial. Tanungin ninyo mga bata, ang mga millennial ngayon, sino ang first love mo? Kung sino yung boyfriend nila ngayon, sasabihin, oy, na first love ako dyan. Ewan ko si Gino kung ano yung sasagot mo, na first love ka ba? Doon sa misis mo ngayon. Pero merong nagsabi, merong isang manunulat, ano ba talaga ang first love? Nakita ko din ito sa buhay ko. First love is not always the first person you kiss. Minsan kasi may mga tao na first love ko siya, siya ang una kong kiss. Akala mo first love yun. But it is not the first one that you have kissed, hindi ito ang first love. Or the first person you date. Siya kasi first love ko kasi nag-date kami. First love ko siya. Your first love, ito yung pag-ibig talaga. First love is the person you will always compare everyone to the person that you will never truly get over. Even when you've convinced yourself, you move on. Bakit hindi gumagalaw yung ating ano? Totoo ba yun o hindi sa inyo? Ang unang pag-ibig, ang first love, ay yung tao na hindi mo malilimutan, na sa tuwing mag-uusap ka, na sa tuwing magsasalita ka, eto yung inihahambing mo palagi. Alam niyo kung sino yung first love na ito na sinasabi ko? Kapag nagsasalita ako ng daddy ko, wala kami masyadong bonding ng tatay ko. Pero kapag nag-usap-usap kami, ang pinag-uusapan namin yung ugali niya. Yung kung sino siya, kung paano siya. Ang mama ko, kadalasan sa paglaki namin, nakikita ko nag-aaway sila, nagsasagutan. Pero kapag nag-usap ang mama ko, hindi niya idinadang ang tatay namin. Siya ang kanyang unang pag-ibig. Ang tao na kahit na anong mangyari, siya yung inihahambing mo. Siya yung hindi mo malilimutan. Siya yung ikinukumpara mo palagi. Di ba? May higit pa ba sa tatay o nanay mo, magulang mo na nagpalaki? Well, maliban sa ibang lugar. Meron bang hahambing sa pagpapalaki sa iyo ng nanay mo, ng tatay mo? Naalala ko minsan, yung kapag na may pera ang mama ko, sabi sabi ng mama ko, pag nag-abot na sweldo ang daddy ko, bibili ako ng brief mo. Wag na. Sa mga bata na, bili mo ng short. Sabi niya, tatatlo yung brief mo Punit pa yung dalawa. Dito sa puwet, dito sa likod. Nakita ko nga, yung brief ng daddy ko, nalalaglag na yung garter. Tinatalian pa nga ng lastiko. Pero, ito yung bagay na pag nag-uusap kami, walang makahihigit nito. Na yung underwear ng daddy ko, punit dito at sinusunsyal lang ng nanay ko yan. See? At yung puti na yon, hindi na kulay puti Dirty white na sa katagalan. Pero may gana pa siyang sabi na, wag na, okay pa itong brief ko. Gagamit ko pa sa mga anak mo, bumili ka.
Noong bata kami, hindi ko maintindihan ito. Ang naintindihan ko, tuwan-tuwa kami dahil may mga bago kami. Pero nung tumanda na ako, nakita ko, eto yung great love na hindi mo malilimutan kailanman. Ito yung ikukumpara mo. Ang sabi ng isang manunulat, in a girl's house, alam niyo ba kung sino ang first love ng bawat babae? Ang tatay niya. In every girl in a family, their first love is not their boyfriend. It is not the first one who kissed them. It is their dad. Yung tatay nila. Alam mo, yung isang artista na kaibigan nga natin, yung magtatay na yun, nakita ko paano sila sweet. Dumalo sa youth camp yun. Makita mo, dalawa, akala mo mag-boyfriend sila na sila nagbabanding doon, nag-uusap sila doon. Sabi mo, nakakagit naman ang relasyon ng itong mag-amang ito. At hanggang ngayon, pag tinanong mo yung girl kung sino yung kanyang pinagmamalaking pagmamahal, wala siyang sasabing kundi, siyempre ang daddy ko. Hindi natin alam kung ano yung relationship na naging naikintal sa isipan ng bawat isa kung bakit ang tatay mo, ang nanay mo, iyon ang unang pag-ibig mo sa buhay mo. Pero ang nakalulungkot na bagay, kapag napansin na ng magulang mo na yung pag-ibig mo sa kanila naglaho. At ganito din pala ang Panginoon. Sabi ko, ang iglesyang ito, ang ganda ng ginagawa nila, pero nagulat sila nung sinabi ng Panginoon na, there is one thing that I am against you. You left your first love. Akala kasi natin, pag may mga bagong dumadating, yun ang ating first love. Yun ang ating pag-ibig. Yun ang ating pagmamahal. Pero, in your life, masusumpungan mo na lang ang sarili mo na hinahanap mo na pala yun. Hinahanap mo ang nanay mo, ang tatay mo. Pagkatapos ay, pag nag-asawa ka, hahanapin mo na yung, bakit ganun? Hinahanap mo yung luto ng nanay mo, hinahanap mo yung lambing ng daddy mo, ng tatay mo. So, it dawned on me that sometimes we dream. We have things in our life. Pero katotohanan nito, pag nagising ka, ang totoong pagmamahal ay yung kung sino, yung kailanman na hindi mo malilimutan. Yung hindi mo malilimutan. Yung bang, minsan nakausap ko si Pastora Rosie, yung mga usapan kami na naging problema sa family. Na hindi niya kinikilos ang bagay na ito kasi kesa masaktan. Minsan sabi ko, nasasaktan tayo sa mga bagay na nakikita sa mga anak. Pero minsan, itatahimik mo na lamang ang sarili mo dahil ayaw mo siyang masaktan. Na minsan hindi nakikita ito ng mga anak. Hindi nakikita ito ng anak. Ang nakikita ng anak, yung nakaganon. At sasabihin na lang sa'yo, gusto ko burger. Yun ang nakikita niya, yung bill mo ko, yun ma, bill mo ko. And sometimes, yung salitang miss, I miss you ma, I miss you dad, pero ang totoo, ano ba talaga ang miss? Tsaka lang natin maaalintana, tsaka lang natin malilimi ang tunay na ibig sabihin ng I miss you kapag wala na ang kamay ng daddy at tatay mo at nanay mo na hahawakan mo. When you look for their hands and their hand is no longer there, doon mo lang malalaman na I miss them. Pero nung nabubuhay sila, hindi mo masabi sa nanay mong I miss you ma, I miss you dad. Kasi ngayon, pag nabubuhay ang tatay at nanay mo, ang namimiss mo, McDo at Jollibee. Yun ang alam mo. Pero pagdating ng panahon na wala na sila sa buhay mo, doon mo mararamdaman na ito pala yung pananabik. Ito pala yung namimiss. Yung kapag wala na, saka mo lang, yung bang naaalala mo yung mga ginagawa niya na hindi magagawa ng ibang tao. And that is your first love. Anong trabaho na sinabi ng Panginoon? Ito yung mga bagay na gagawin natin. To build our life with Christ, and thirdly, rebuilding others' lives. Tatlang yun. You have to rebuild your life. You have to rebuild your life with Christ, and thirdly, you have to rebuilding others' lives. Bakit ba tayo inilikha ng Panginoon? To witness to people. Anong sabi niya?
Kung ganon, nabuo mo ng buhay mo, connected ka na sa buhay mo, na-i-connect mo na ang buhay mo kay Kristo, then, the last resort, the last thing, the mission, anong sabi ng Panginoon? Go into all the world and preach the gospel and teaching them everything that I have taught you. Kaya ang sabi ng Panginoon, eto ang gagawin nyo after rebuilding your life with me, with your life, then, one is to build the old ruins. Nakita ng Panginoon na luma na yung mga mali. Luma na yung mga pagkakamali. Luma na yung kasalanan mo. Kaya nga mayroon tayong ay nako, estilo mo bulok. Di ba? Meron tayong mga expression. Ay nako, style mo bulok. Why? Ang tagal-tagal ng New Year's resolution yan. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ito na ang panahon. This is the time, that saith the Lord, to rebuild the old ruins. Kung ganoon, ang buhay mo, you're not just to aspire to make a living. Make a difference. And you can only make a difference to build the old ruins. Anong sabi niya? Magtatayo ka. Gagamitin ka upang itayo ang mga dating sirang dako. Mayroon kang itatayo. So ang tanong, have you found yourself looking at yourself with the purpose of God? Ang purpose niya, magtayo ka, magtatayo ka, magbubuo ka ng pamilya, ng kaibigan, ng kaluluwa upang dalhin sa Panginoon. To build the old ruins. Secondly, to raise up the foundation of our generation. Ano ba ang kwenta mo? Pagdating mo ba sa taas, sa hukuman, sasabihin ng Lord na, Gino, maganda yung ginawa mo. Manager ka na ng Grab. Palagay mo, ganyan sasabihin ng Lord? Hindi. Hindi ganyan iniutos ng Panginoon eh. Magbabangon ka, ang sabi doon. Magbabangon ka ng mga patibayan. Raise up the foundation of your generation. So yung mga workers natin, yung mga nagtuturo niya si Ezra, there will come a time, yung mga tinuturuan nila, tatatag ang kanilang pundasyon. Tatatag, hindi ka nakasalik sa foundation ng iba. Itatatag mo sarili mo upang maging matatag ka at magpatatag ng iba. You cannot give anything that you don't have. You cannot rebuild someone when you do not know how to rebuild yourself. Hindi ka pwede magtayo ng iba kung ang sarili mo hindi mo na itatayo. Hindi mo mabubuo ang isang tao hanggat ikaw hindi nabubuo. Hindi ka magiging perfecto hanggat hindi sinasabi ng Panginoon. Magbabangon ka ng patibayan. Raise up the foundations of your generation. Darating ang panahon, yung mga anak natin, yung mga apo natin, tatanungin ka, ano kaya sabi natin balang araw, naging mayor si Angeli dito, no ha? At yung apo mo lumaki na, may drug addict pa rin. Tatanungin ka, ma, di ba nag-mayor ka sa Munti? Oo. Anong ginawa mo? So it dawned on me that the generation, the future generation, yung kanilang mga tanong isusumbat sa atin. Dad, di ba, pastor ka ng KSM? O di ba, manggagawa ka? Oo naman. Ano tinayo mo? Di ba, yung mga tanong na yun, balang araw na, ilang chairs na itayo mo? Ano kasi, nagnegosyo ako. So, yung spiritual question, darating ang panahon, mag-iisip tayo, nga, saan mo kukunin ang sagot mo sa tanong ng apo mo? Darating ang panahon. Anong sabi niya kay Haggai? Go up to the mountains, bring wood and rebuild. Anong sabi niya kay Haggai? Kay Haggai? Go up to the mountains and bring wood and rebuild the temple. Kailangan, mayroon kang gagawin, magtatatag ka ng mga foundations. We need to repair, number 3. We need to repair
breaches of our lives. Alam ba ninyo na may mga breaches? Ano yung breaches? Ano yung breach pag tinawag na breach? Kapag sinabing breach, butas, sira, break, enmity, disruption. Yan ang ibig sabihin niya. Maraming breaches, maraming butas ang ating paglilingkod. Marami. Huwag nating itanggi. Huwag nating akalain na we are getting better. Huwag nating sabihin na, oy, linggo-linggo na rin naman ako. Hanapin natin. Baka may breaches pa, may naiiwan pa ba? But there's one thing that I always see through the Word of God. We are called to be a repairer of the breaches in our life. Tinawag tayo ng Panginoon upang magbuo. Amen. Nakakaramdam pa ba kayo ng iba pang gagawin? Bukod sa sinasabi ng Panginoon. Now, the reason why we are here to witness, to preach the gospel, to spread the good news. Wala siyang sinabi na gawin mo ito pang mapakain mo ang pamilya mo. Wala. Ang sabi niya, seek ye first the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabi na seek ye first and find a job and make a... Hindi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Tandaan mo. Sige lang. Idadagdag ko na lang. Kung ganon. Minsan nagbibiro kami ni Pastor Philip. Nagbibiro kami kina Pastor Mark. Ibig sabihin pala, no? Kahit na hindi ka na umiyak at lumuhod at humingi sa Diyos, kapag gumagawa ka ng tama sa harap ng Diyos, magugulat ka na lang, darating, idinadagdag na lang kasi ng Panginoon. You don't have to ask. Maybe sometimes naisip ko na, you don't have to ask God to give that thing to you. Sometimes I question God, but sometimes marami tayong question sa paligid natin, pero hindi natin alam na marami palang blessings na darating ang Panginoon sa atin. Sino yung repairer na ito? The repairer is one who is willing to warn the world. At kung, eto, kasi hindi ka naman tinawag para nandun ka lang na kumain at pagkatapos ay, balutin mo ang... Hindi eh. Nandun ka para gawin. One who is willing to warn now. Si Ezra, si Jason, lahat tayo mga manggagawa. Kung sa isip mo'y tinawag ka talaga ng Diyos, maghanda ho kayo. Darating sa iyo yung mga proseso na pinagdaanan ng butterfly. Amen. May trials, may pagsubok. Di ba, ang sabi ko nga nung linggo, nung naging butterfly, lumilipad na yung butterfly, ang sabi daw ng mga uod, hindi nila sinabi, oy, ang ganda mo naman. Hindi nila napansin. Ang sabi nila, ang pangit mo, kami ganito, ikaw ganyan. Bumalik ka nga sa pagka-uod. They did not tell about the beauty of the butterfly. They told about the weirdness. Weirdo. Yung bang, di ba, ang tao minsan, maninibago sa'yo, ba't ganyan ka ngayon? Dati minumura mo ako, natuwa at magalit ka ngayon, praise the Lord na lang. Bakit? Weirdo sa kanila yun. Nagandahan ng Diyos, pero sila hindi nagandahan sa'yo. Kaya ang sabi nila siguro sa butterfly, balik ka nga sa dati. Kaso, hindi na makakabalik ang butterfly sa pagiging uod. Bakit? May antena na siyang malaki. Mayroon na siyang ganon. Kung si Brother Nick ba, sabihin mo ngayon na pagkatapos niyang maranasan yung nagmumutor, sabi mo, iwanan mo, maglakad ka na lang. Palagay mo ba, papayagan ka pa ni Brother Nick na hayaan mo, maglakad na siya, nakaranas na siya ng e-bike? Hindi, andito ka na eh. Ituloy-tuloy mo na yan. Hanggang sa darating panahon, aeroplano na sasakyan mo papunta rito. Amen. O, diba? Mayroon ba namang yung pinahiga ka na ng Panginoon doon eh? Gusto mo pang bumalik doon? Sabi ng butterfly siguro, ano ako? Bale? Nakakalipad na nga ako. Kayo nga, gumagapang kayo. 1,000 taon bago kayo makarating doon. Ako, saglit lang, andun na ako. It's not how much treasures. Alam niyo, ang mga mago, they give their very best. They're treasures.
Yung pinaka-treasure nila. Ano bang pinaka-treasure natin? You can give your treasures to God. Yung ating buhay, yung ating panahon, yung ating pangako. But we are not talking about your treasures. I'm not talking about your money, about your kayamanan. We are talking about the treasures that you have. Because it's not your treasure, it's not your money that makes the difference. It is what you do with what you have that makes the difference. Matalino ka, may kaya ka, may pera ka, may sasakyan ka, pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ano ang magagawa mo diyan sa mga tinatangkilik mo na nasa iyo upang maglingkod sa Panginoon. Dapat natin ipaalam sa marami. Hindi tayo mabibigo. Why? Because there is no sinner whom Christ cannot save to serve. Walang makasalanan na hindi patatawarin ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Lahat ng makasalanan, God can forgive them. And then God is going to teach them. And God is going to bring them, give them the talent, the skills, everything that they need. Their instruments. Kung kulang ka ng pinag-aralan, kung kulang ka ng kaalaman, God is going to give you that para makatugon ka sa Kanyang pagtawag sa iyo. Pero last thing, alam niyo si Queen Victoria, nakita niyo yung best gifts dinala ng mga mago sa atin. Anong akala natin kaya? Are we giving our best? Ang totoo, sabi ng isang manunulat, in order to be great, you don't have to do big things. Hindi kailangang magsimula ka sa malaki para maging dakila ka eh. Magsimula ka sa isang maliit na bagay, and then, magka-follow up yan, magiging dakila. Maliit sa'yo, pero magiging dakila ka. Bakit palagay ba nyo yung pagdalaw ng mga shepherds doon sa sabsaban? Malaking bagay ba yun? Hindi eh. Dumalaw lang naman sila eh. Pero hanggang ngayon, 2,000 years ago, pinag-uusapan pa rin yung ginawa ng mga shepherd. Ang last na iiwanan ko po sa bawat isa yung nung panahon ni Queen Victoria ng Alexandria ng 1819. Ano yung ugali ni Queen Victoria noong unang panahon? Dahil siya yung reyna doon sa Great Britain ng 1819. Para makilala niya ang kanyang mga kababayan at nasasakupan, ang ginagawa niya, nagdi-disguise siya. Nagdadamit siya ng peasant, nagdadamit siya ng simpleng damit. Nagdadamit siya. Pagkatapos, namamasyal siya sa palengke, sa kalsada, nakikihalubilo siya sa tao. Hindi siya nakikilala. Hindi siya nakikilala. Ganyan ang ginagawa niya. Kasi para mismong siya ay makilala niya at makadaupang palad niya ang kanyang mga nasasakupan na wala sila kaalam-alam at nalalaman niya mga suliranin. Pero minsan, umulan. Inabutan siya ng ulan. Kaya yung nakatapat na bahay na tapatan niya, kinatok niya. At nung pinagbuksan siya ng isang matanda, sabi niya, bakit po? Umuulan eh, sabi niya. Pwede ba makahiram ng payong? Sasauli ko din bukas. Ang nasa isipan ng matanda na nagbukas, na hindi nakikilala na ang reyna pala niya yung kumatok. Sabi niya, kung pahiramin ko ng bagong payong, baka hindi sa uli. Ngayon, kung pahiramin ko siya naman, at masama naman na hindi ko pahiramin, at least yung luma ay pahihiram ko, isa uli man at hindi, okay lang. So, ganun na sa isipan. So, ang pinahiram niya, yung hindi naman sira, pero lumang payong. Sabi niya, sige po, sabi niya, isasauli ko po bukas, ipapasauli ko po bukas. Ang sabi niya sa isip niya, kahit na hindi, okay lang. Kinabukasan, early in the morning, first thing in the morning, nagulat yung babae, yung matandang babae, dahil may humintong mga karwahe at kabayuhan sa kanyang tapat ng pinto at kumatok ng katok talaga. Nung binagbuksan niya, mga royal guards. Sabi niyang, royal guard, ng captain, sabi niya, ito hubang payong na ito, inyo huba ito? Sabi niya, ay oo, ipinahiram ko ho yan sa isang peasant, sa isang pulubi ho na inabutan ng ulan. Ipinahiram ko ho.
Saglit to bumalik siya sa karwahe at may isang baul na ibinigay at sabi niya, ito po ay regalo ng mahal na reyna sa inyo. Natulala yung matanda, sabi niya, teka, bakit? Bakit ako regalohan ni mahal na reyna? Bilang pasasalamat ho, yung kumatok ho sa inyo na nanghiram ng payong, hindi po nyo nakilala, simpleng damit lang po ang suot, pero yun po yung ating reyna, Queen Victoria. Sige po, iiwanan namin itong treasure sa inyo at salamat daw ho at ito po yung regalo po ng ating mahal na reyna. Matagal na nakaalis, ang mga royal guards nakatulala sa pintuan ang matanda na umiiyak dahil hindi na niya napapansin yung ibinigay na regalo sa kanya dahil ang lakas na kanyang pagsisisi na ang sabi niya, ang reyna. Yung bang hindi niya alam na yung dapat ay, yung bang huli na ang pagsisisi na dapat napapasok ko siya, pinagkapi ko, nakahuntahan ko, pero natutulala siya na hindi siya makapaniwala na yung nanghiram ng kanyang payong ay yung pinakamahalagang tao sa Great Britain, ang kanyang reyna. Puno ang mga hotel noong panahon na ipanganak si Jesus. Kumakatok sila, walang nagpapapasok. Hindi nila alam na yung nakaligtaan nilang papasukin sa hotel ang pinakamahalagang bagay na mangyayari sa kanilang buhay. And sometimes, tayo pong mga tao, we forgot things in our lives. Marami tayong nakakalimutan sa ating buhay. And sometimes, pinagtatakpan natin ito sa pangako. Pangako Panginoon, New Year's resolution. But actually, we are not serious. At darating na lang sa panahon na matutulala ka, katulad ng matandang ito, na dapat pinapasok niya yung kanyang reyna, nakahuntahan, pinagkape, inistima. Ganon din si Jesus. They forgot the most important thing in their life na kung napapasok nila ay napakaganda. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Yung bang siguro yung matanda, yung bang ang ganda-ganda na reyna, mahal na reyna, yung nakalimutan niyang dapat niyuyukuran, siguro talagang napakahirap ang sandaling yon doon sa matanda dahil hindi niya alam kung anong iisipin niya. Hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Pero yung pagsisisi na minsan lang kumatok ang isang pagkakataon na bahagi ng kanyang buhay ay hindi niya ito nabigyan ng pansin. And sometimes, ang New Year na ito ay maaring isang katok sa atin. Ang sermon na mga narinig natin, nung Friday, maganda ang mensahe ng ating devotional. Maraming dapat i-repair sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng magmalaki, sabihin natin na buo ang ating tithes, buo ang ating offering. Hindi porke nasunog mo na ngayon ay okay na yon. Marami tayong dapat pasakan. Marami tayong dapat palitadaan. Marami tayong dapat na takpan. At alam natin na marami tayong pagkukulang. Pero para sa akin, hindi ito magagampanan. Hindi ito mapagtatakpan ng isang bagong New Year's resolution. Hindi ito mapagtatakpan ng isang bagong pangako. Kundi ang ninanais ng Diyos na makita, are we ready to patch up? Are we ready to be an instrument to rebuild? Na sa pinakamaliit na bahagi ng magagawa mo ay pwede kang gumawa upang ipagmalaki ng ating Panginoon. Yung bang sabi mong, Lord, ikaw maghari sa buhay namin. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali,
Marami tayong kapalpakan. Marami pa tayong dapat buuin. Marami pa tayong dapat na isalansan. Marami pa tayong dapat gawin sa ating buhay. Ang gusto nga natin, kung pwedeng sabay-sabay gawin natin mabuti. Kaya lang, hindi ito ang mangyayari. We need the Lord. We need God. We need the peace of God. We need the help of God. We need the strength of God. We need God's blessing. We need God's touch. Para yung simpleng ibinigay sa iyo ng Panginoon, magampanan mo, magawa mo. Yung bang, hindi darating ang panahon na sasabihin ni Angelina, MC na nga lang ang ginagawa ko palpak pa. Yung bang, sasabihin ni Banyel balang araw na, yun na nga lang ang ginagawa ko mali-mali pa. Pero bakit? Dahil hindi tayo perfect. Anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan natin ang rebuilding? Kasi mahina tayo. Kasi kailangan natin ang Panginoon.